Tayo po lahat at tumayo. Tayo po muli ay aawit sa ating Panginoon. Patuloy ka po namin binubuhay, Ama. Salamat po sa umaga. Salamat
aming Diyos sa iyong kadakilaan. Tunay nga po, Ama, na hindi ko kayang pagtayaan ang iyong kadakilaan at katapatan sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong patuloy na pagmamahal na ipinadarama sa iyong mga anak. Salamat po, Diyos, naririto kami sa umagang ito, patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa iyong katapatan at kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Pagbukas po kayo, Ama, ng puso at isipan ng lahat na makakapakinig ng iyong mga salita. Patuloy niyo po itong itimo ang Diyos at paparangalan lamang ang iyong dakilang pangalan. Patuloy lamang na ang kapangyarihan mo, ang galaw ng iyong Santong Espiritu, ang siyang makita at mahayag sa puso at buhay ng bawat isa. Ipaunawa mo po sa amin, Banal na Espiritu, ang mga salita mo, upang ito ay magsilbing kalakasan sa aming buhay spiritual. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa umagang ito. Patuloy ka namin pupurihin at pasasalamatan. Bindisyonan mo ang iyong mga salita at patuloy po ito na maging kalakasan sa bawat isa. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ayan. Linawin ko lang yung yung ginawa niya, halo-halo yung kanyang testimony. Lilinawin ko lang dahil bago tayo dumako sa salita ng Diyos para sa kapurihan ng dakila niyang pangalan. Ay isa sa pinagpapasalamat po talaga dahil hindi basta-basta yung himala niya. Bagaman naging kabahagi ang doktor o ang medisina, subalit ang hindi matatawaran dito yung tunay na himala ng Diyos. Amen. Webes pa lamang ay nakaramdam na siya ng matinding sakit ng tiyan. So, dumating kami, ay namimilipit talaga siya. At hindi lang sumasakit yung kanyang tiyan, kundi sumusuka pa siya. Nakailang suka po siya. Bukod doon sa sumusuka siya, humihilab ng matindi yung tiyan niya. So, ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, ipapacheck kita kasi ang iniinda niya is yung na-opera sa kanya. Pero tumawag ako ng tricycle at magpapahatid kami sa medical center. Pero nung dumating ako, bago dumating yung tricycle, nung dumating ako, pagbaba ko ng bag, kinuha ko yung langis at pinunasan ko siya. Tinabli ko yung aking kamay sa kanyang tiyan kung saan yung sumasakit. At unti-unti ko siyang hinipo. Tapos yun, biglang nawala. Paging yung kanyang pagsusuka ay nawala. So, matik, gumaling siya ng Webes. Wala na siya totally naramdaman. Kaya, nung kinabukasan ng Biyernes, maaga na naman kasi alas 6 pa lang naalis na ako ng bahay. So dahil sa, nung dumating pala nung yung tricycle, nung dumating ng Webes, hindi ko na siya ginalaw. Dahil wala na sakit, nakatulog siya. Hindi na siya sumuka, wala na siyang naramdamang sakit. So nakatulog siya. Kaya hindi ko na siya ginalaw. Sabi ko daw sa tricycle, okay na siya. Hindi ko na siya dadalhin sa ospital. Kasi okay na eh. Totally, pinatulog na siya ng Diyos eh. Pinagaling na siya talaga eh. So, hindi na ngayon, umalis na, pinaalis ko na yung tricycle. Kasi sabi ko, wala na, hindi ko na siya dadalhin. Pero ganun pa man, dapat ay papacheck up na lang. So, on the spot, nung Webes, talagang kumilos ang Diyos sa kanya. Ipinakita sa kanya ng Diyos yung kapangyarihan ng Diyos. Na sa isang iglap, yung ganong uri ng sakit na halos hindi niya
na makaya at sumusuka pa siya, nawala sa isang saglit lang. So doon pa lang, makita mo na yung kung paano talaga gumalaw ang Diyos sa kanya noong oras na yon. Kaya siya nakatulog hanggang sa hindi ko na siya dinala ng doktor. Kasi okay na siya eh. Hanggang sa kinabuka, hanggang sa kinagabihan, magdamag, wala siyang naramdaman. As in totally healed talaga. Pinagaling talaga siya. So, umalis ako. Kinabukasan ng Biyernes is alas 6 na naman. Umalis na naman kami for devotion. Tapos, after ng devotion, diretso ako sa church dahil magpupray, prayer. At yun po kasi talaga ang ginagawa ko. Bago pa kami mag-pray, nag-aayos ako ng aawitin. Kasi sabi ko, mag-worship muna kami bago mag-pray. Dalawa lang naman kami ng mga oras na yun. So, bago ako nakapag-prepare ng awit, ay tumawag siya. Nagulat ako. At nung tawag niya, malabo na po yung kanyang video, yung kanyang. Tapos sabi, nakita ko yung iba na yung mukha niya. Sabi niya, hindi na raw niya kaya. Dalhin mo na ako sa ospital. So, nagulat ako na bakit biglang sumakit? Na magaling na siya. Pinagaling na siya eh. Himala na eh. Yung pala, ipinakita ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng aral na yung kanya katigasan ng ulo ay hindi mo na dapat pairanin. Sa oras na ang Diyos ay gumawa na ng himala sa'yo, matuto ka ng makinig. Diba? Eh, hindi siya nakinig pala. Nandoon na tayo, nakatulong ka. Pero pwede ka naman tumulong sa pamamagitan ng tamang pamamaraan na hindi ikaw. Dahil alam mo may naramdaman ka sa nakaramdaman. Eh siya yung nagbuhat. Eh napakabigat po nun dahil puhumbakan. See? Diba? So anong gusto mong mangyari sa buhay ko? Hanap mo'y kamatayan, hindi buhay at hindi kagalingan. Kaya kung minsan ang tao, kaya yan bumibigay dahil sa kanyang katigasan ng ulo at kapabayaan. Pero ang Diyos andiyan, gumagawa siya ng himala. So, nalaman ko, kasi nagtatanong ako sa sarili ko, sabi ko, Lord, ano kaya po ang dahilan? Bakit bumalik pinagaling mo na siya? Sumurpong ng gano'n. Talagang as in, naninigas na. Dahil kung hindi ho siya naagapan nung Biyernes ng hapon, diretso maatakihin na siya eh, cardiac arrest na eh. Kasi nung time na nabibilipit po siya sa sakit, doon siya, tawag nito yung sa heart, ECG. Doon siya kinabitan ng aparato para i-ECG. At doon nakita sa puso niya yung kakaibang galaw niya. So, nung time na yun, pinakita pa rin sa akin ng Diyos. At meron kanyang provision, napakabuti ng Diyos eh. Sa gitna ng katigasan ng puso ng tao, andun pa rin ang pagmamahal niya eh. Andun pa rin ang pag-aaruga niya kasi alang-alang sa mga taong tunay na sumasampalataya at nagtitiwala sa kanya. So, nung time na nandoon na kami, kaya ang bilis ko po nakakuha. Alam nyo, nakaprepare lahat. Pagdating ko doon sa isang barangay, ay hinanap ko yung barangay captain. So, wala siya. Kinausap ko yung isang staff. Sabi ko, manghihiram ako ng ambulansya. Sabi niya, saan niyo po dadalhin? Sabi ko, may emergency lang po ako sa bahay. At dadalhin ko ng Muntinlupa sa MCN, Medical Center. Muntinlupa Medical Center. Teka po ma'am, meron po ba kayong ang daming hinahanap sa akin? Sabi ko, huwag mo nang intindihin mo, hindi mo na problema yon. Problema ko na yon. Ipahiram mo lang sa akin ang sasakyan dahil emergency, ako na ang bahala doon sa ospital. Sasakyan lang ang hinihiram ko sa inyo. So yun, so hindi siya nakakibo. Kaya, nakipag-usap siya doon na naman sa isang ang daming dinadaanan, nakipag-usap naman siya doon sa isang kagawad. So, pinahiram naman ako. Kaya mabilis. Mabilis, matik, nadala siya sa ospital. Dahil naninigas na po talaga siya.
So, ang pinaka-mabuting bagay na ginawa ng Diyos doon ay nung time na lalabas na kami. Ang gusto nila i-confine. Kasi nakita sa kanyang ihi na meron ng dugo. Yun pala ay batayan na may bato na bumabara sa daanan ng ihi. Ang sabi niya, i-confine siya para i-flush yung bato. Pero kung hindi naman, may option naman siya. Kung hindi naman, pwedeng outpatients na lang. Babalik na lang, pag-agawa lang lahat ng test. Then, re-resitahan ko kayo ng gamot na yun. So, nag-decide ako. Kasi syempre, ang iniisip ko, kung i-confine, paano gawain ng Panginoon? Yun naman ang matik na nasa isip ko. So, sabi ko, doktora, kung pwede po sana, ay lalabas na lang kami. Total, wala na siyang naramdaman eh. Wala na siyang sakit. Antimano nung time na binigyan siya ng first aid. So, lalabas na lang po kami. Bigyan nyo na lang po kami ng resita. At sa bahay na lang, outpatients na lang po kami. Ngayon, bukas, babalik kami para doon sa ultrasound sa tiyan kung bakit gano'n nagkakaroon. Kaya, yun, nakalabas po kami. Ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, dahil sa isang pagkakataon na nagulat ako sa ganong private na hospital. Matik po talaga, may charge ang doktor dyan. Kasi inabot kami from alas 2 kami pumasok, nakalabas kami ay alas 4. Alas 4 na no, alas 5 na kami nang nakalabas. So yung oras na yun, at pagdating kasi sa emergency, may bayad yun. Lahat ng aparato doon, lahat babayaran mo yung pati doktor kasi may internal. So, alam niyo po, ang pinabayaran lang sa amin ay yung mga gamot na ginamit. Pero yung service ng doktor, wala na po. Hindi na po kami sinarge. So, di ba, isa pa yun sa blessing na binigay ng Diyos sa amin. Isa yun sa pagpapala na binigay ng Diyos. Antimano na siya na nakaginhawa kasi talagang nakipag-usap ako doon sa ayaw pa siyang ipababa. Sabi ko, hindi, sige, kung ayaw niyo siyang ipababa, bigyan niyo siya ng first aid. Dahil mamamatay mo yan sa tindi ng sakit dito. Sabi ko, bigyan niyo siya ng first aid. Kaya nagmadali po ngayon yung isang naka-assign doon na nurse. Kaya yun, mabilis naman. Tapos, pinababa rin naman siya at nilagay doon sa obigay niya, na higaan. So, yung ipinakikita ng Diyos yung pagpapala. Pinakikita ng Diyos yung abot-abot niyang himala. Pinagaling na kita, antimano, pero naging matigas ang ulo mo. So, pinabayaan siya ulit ngayong danasin. Ganun pa man, dahil sa pananampalataya nga natin, dahil sa pagtitiwala natin, kaya nga sabi ko, O Diyos, sa iyo mga kamay ko, pinagkakatiwala na. Total, wala kami pera na hawak, wala ko kami. Saan ako kumuha? Pero hindi ko inisip muna yung pera, ang inisip ko muna yung malapatan siya ng gamot. Eh kasi Uda, wala akong pera, anong pakialam ko, basta ang importante, madala siya ng hospital, emergency yan eh. So, yun yung nasa isip ko. Hindi pera muna, kasi doon tayo sumasablay. Karamihan sa tao, kahit mabubuhay ka pa, hindi ka na nabubuhay, namamatay ka na kasi utak, ang isip ka agad pera, wala kaming pera. Hindi, huwag mong isipin yan. Diyos na ang bahala dyan. Kung may tunay kang pananalig at pananampalataya sa Diyos, huwag mo munang isipin yan. Ang isipin mo muna, yung Diyos na gagabay sa iyo at pinagtitiwalaan mo. Sa totoo, wala akong kaming hawak na pera. Tapos habang nandoon po siya, kinukwentahan po ako. Ganito po yung pambayad sa ganito po. Okay, sige lang ako lang, sige. Basta kung ano yung ikabubuti para sa kanya, gawin niyo po. May hawak pa akong ganun pera? Wala po akong hawak. Yun po ang katotohanan. Pero dahil sa himala at kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan lang ng 2-4 na oras, naka-recover siya. May hawak pa ako. Wala po akong totoo po yun. Tapos ang sasabi ko, ay ito na yung babayaran. So, sige, sabi naman niya. Andun yung kaya nakiusap ako dito sa kapatera na pumunta na kay
papalitan mo yan. So, nung pinapalitan naman niya, inosod naman hanggang doon sa aming pang ultrasound kahapon. So, yun, di ba? Kaya maging aware tayo. Ang Diyos ay agad-agad siya nagpapadala ng anghel. Ang Diyos ay agad-agad siya na kumikilos para sa ikabubuti ng lahat ng tao. Subalit kailangan natin matuto sa lahat ng bagay. Kasi ang bawat pangyayari sa buhay natin ay nagdudulot ito ng aral. At itatatak sa puso, itatatak sa ating isipan yung aral na gustong ipakita ng Diyos para sa ating lahat. Kaya ngayon, yun ang ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Yung instant na pagkilos niya sa aming buhay noong Biyernes. At ngayon, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17. 1 John, chapter 2, verse 15 to 17. Kinuha ko po ito sa contemporary translation. Pero dito po sa Buting Balita. 1 John chapter 2, verse 15 to 17, unang Juan, sa unang Juan, 1 John. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sabi po sa ibang translation, sa contemporary translation, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Tandaan po natin na o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagyayabang sa buhay, pagmamayabang sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ayan, unawaan niyo po, ano man ang mga pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kasi diba mas maliwanag yung translation niya? Mundo, mga bagay ng sanlibutan. Sa kabilang translation, ang sanlibutan. So ito, ipinaliliwanag niya talaga na huwag mong mamahalin yung mga bagay dito sa sanlibutan. Sapagkat yung mga bagay na yan ay ginagamit lamang natin para sa ating pangangailangan. Subalit ang sabi nito ay huwag mong ipagyayabang. Ano man ang naranasan mo, huwag mong ipagyayabang. Ano man ang nakikita mo, ano man ang kalalagayan mo, kung ikaw man ay nakakataas na sa buhay mo ngayon, ay huwag mong ipagyayabang. At huwag mong pagnanasaan ang mga bagay dito sa mundo, sapagkat magdudulot ito sa atin ng kapahamukan. Kumbaga, kumilos tayo ng naaayon lang sa kalooban ng Diyos, di po ba? Kaya sabi pong gano'n sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 6, napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain, kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. So nagkaroon ng
Diyos ay mas maganda. Yun yung nasa isip ng mga panahon ng babae. Di ba? Kasi tinutukso po siya ng ahas. So may mga pagkakataon na talagang tinutukso tayo ng dyablo upang pumasok tayo sa pagkakasala. Kaya ang tukso ngayon ng dyablo, karamihan ng Kristyano, tinutukso ngayon ng dyablo. Sasamba ka napaka-importante ng gagawin mo ngayon. Unahin mo muna yan bago ka pumunta. Ang oras ay huli na. Diba? Hindi na tapos na ang pananambahan. Ngayon, hindi ka na nakapagsamba ngayon. So, ano nangyari? Natangay ka ng tukso ngayon. So, hindi mo na ngayon nasamba ang Diyos. Diba? Hindi mo na ngayon napaglingkuran. Ang pangako ng Diyos, if seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero bakit inuna mo yung mas pangangailangan mo kaysa sa purihin mo at sambahin ng Diyos? Diba? Kasi nga natukso ka eh. O wala kang bigas ngayon, kailangan mo maglaga. O diba? O may gagawin ka. Sabi ng dyablo, o may gagawin ka doon. Huwag ka na munang sumumba. O sa palagay kaya natin ay kalooban ng Diyos yan. Diba? Ilang araw ang ibinigay ng Diyos para sa atin upang tayo ay magtrabaho para sa saganang sariling atin. Amen. Mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes at Sabado. Ibinigay ng Diyos sa pagtatrabaho natin. Pati ba naman yung linggo na 2 oras lang na ibibigay mo para sa Diyos, nagpapatangay ka pa ng tukso? Hindi mo pa siya mapuri. Kaya ang tao ay nananatili sa kahirapan. Nananatili sa miserableng buhay. Bakit? Wala siyang totoong pagmamahal sa Diyos. Mas iniibig niya ang mga bagay sa sanlibutan ito. Bakit yung kinaabalahan natin? Maka-Diyos ba yun? Na hindi natin sinasamba ang Diyos? Hindi tayo pumupunta sa oras ng panalangin? Na hindi naman kaabalahan sa trabaho mo? Kung tutusin, pananalangin ka, para din naman sa kabutihan ng spiritual life mo. Pero hindi mo magawa. Bakit? Dahil napapasok ka ng mga alalahanin. Araw ng pananambahan. Kasi sa susunod na lang ako. Diba? Dahil ngayon, importante ang lakad ko. Mas importante pa ba yung lakad ko kaysa sa Diyos? Sa Diyos na sasambahin mo? So kaya maraming pumapalpak. Naalala ko po noon, hindi napunta sa pananambahan dahil sa importanteng lakad na pagkakapirahan niya inuna. So anong nangyari? Bumagsak po siya. Hindi na siya nagtagumpay, hindi pa nagkaroon ng katuparan yung kanyang hinahanap, yung kanyang hinihili. Kaya anong nangyari? Tuluyan siyang nawala. Bakit? Mas malakas ang tukso ng sanlibutan ng dyablo. Kaya sabi niya doon sa babae, totoo ba na pinagbabawal ng Diyos? Masarap sa paningin, sabi ko, sa mata. Kaya marami po tayo natutukso. Tingnan niyo po ang church pagkalinggo. Kasi mas maraming hinahangad ang tao kaysa sa mahalin ng sulit ng Diyos. Nakakalungkot. Alalahanin po natin na malapit na. Nagpapasimula na ang pagpapaalala ng Diyos na malapit na siyang muling bumalik. Hindi na magtatagal. Kaya huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag ibigin ang sanlibutan. Mga paraan upang maiwasan ang pag-ibig sa sanlibutan. Ano po itong mga paraan? 3 bagay lamang po ang nais kong iwan sa inyo. Pagbago ka na ng pag-isip. Kung noon ay Sunday na lang ako kasi ang dami kong gagawin. Dami kong labahin. Wala akong pamasahe. Ang dami wala, di ba? Kasi yun yung nasa isipan natin. For example, yung nangyari nung Biyernes. Kung ang tinignan ko lang ay paano saan kita dadalhin, wala tayong pera,
Siyempre, ang gagawin ko, dadalhin ko siya sa isang clinic lang na second first aid. Pero yung clinic, maraming namamatay. Kasi hindi naman yung servisyo nila at servisyo talaga ng privado ay kakaiba. So, kung yun ang tinignan ko, hindi ko tinignan yung Diyos na bahala ang Diyos sa kamay ko niya pinagkatiwala. Buhay pa kaya siya? Wala na. Kasi papasok na siya sa cardiac arrest. Sa tindi ng sakit na naniligas na siya, aatakihin na siya sa puso. Pag inatake na siya sa puso, bakit maraming magtataka kayo? Magtataka po tayo. Sumakit lang naman ang tiyan. May narinig na kayo ng gano'n? Na nagtataka, bakit sumakit lang naman ang tiyan niya eh? Bakit namatay na siya? Bakit sa buong maghapon namatay kaagad siya? Yun ang kapabayaan sa tutulang. Tandaan natin na mawala man ang ating kapamilya, gawin na natin ang pinaka-the best para sa kanila. Kapag tayo ay ipinakita na sa atin ng Diyos, hayaan na natin sa kamay ng Diyos ang lahat. At least, nagampanan mo, nagawa mo yung kalooban ng Diyos para sa Kanya. Wala kang pagsisisihan. Bumastos ka man, Diyos na rin ang bahala dun. Basta't mahalin mo lang ang Diyos sa buhay mo. Kasi kung kalooban na niya, kahit pribado hospital pa yan. Di ba? Sa isang iglap niyan, wala na talaga akong magagawa. Kaya na niya eh. Pero ang importante, humakbang ako. Humakbang ako sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kasi kung ang tinignan ko lang yung wala kang pera eh, may magagawa ka kahit wala kang pera. Tandaan mo na yung Diyos na pinagtitiwalaan mo at Diyos na sinasamba mo ay Diyos na malaki. Hindi siya magpapabaya. Kung kaya niyang kontrolin ang buhay mo, lalo't higit kaya niyang kontrolin ang mga sakit at karamdaman sa katuluyan. Totoo po yun. Maging ang lahat ng pangangailangan mo ay kaya po niyang ibigay. Kaya kung nais po natin na ipakita talaga sa Diyos na mas mahal natin siya kaysa sa mundong ating ginagalawan, kaysa sa mundo, sa mga bagay ng mundo ito, ipakita natin yung ating pananalig sa Kanya. Magbago ka na ng isip. Ibahin mo na yung pag-iisip mo. Yung isip na pangsanlibutan, isip aside mo na yan. Mag-isip ka na, gamitin mo na ang kaisipan ng makadiyos na isipan. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So, tuto ka lang. Tuto ka lang sa salita ng Diyos. Sapagkat, ang sabing ganon, mababago ang isip mo at sasabihin ng Diyos kung ano yung tama, kung ano yung mabuti. Kung ano yung tama at kung ano ang mali. Diba? Upang ang sabing ganon, mabatid mo kung ano ang nakalulugod at talagang ganap para sa Kanyang harapan. Magbago ka na. Huwag na yung dati. Kung dati ay kaya hindi ka nakakapanambahan dahil sa mga bagay ng sanlibutan, dahil sa mga bagay na inaalala mo sa mundong ito, isitasin mo na, baguhin mo na ngayon. Teka muna. 2 oras lang akong sasamba sa Diyos. Ilalagay mo muna yan sa isang tabi. May schedule ba, di ba? Yung tipong mamaya ka na. Kahit gaano ka-importante, mamaya ka na, mas importante sa akin ang Diyos. Mas mahalaga sa akin ang pananambahan ko sa Diyos. So yun po, dapat ang isang Kristiyano, kung talagang gusto natin na makita sa buhay natin, na mas mahal natin, mas iniibig natin ang Diyos, kaysa sa sanlibutan, dapat mabago na ang ating mga pag-iisip. Mabago na ang ating mga katwiran. Hindi yung sinasaluat mo kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pangalawa, ang Panginoong Jesus ang paghariin. Kaya nga yung awit natin, diba? Maghari ka, O Diyos, maghari ka. Sa buhay ko, maghari ka. Patuloy na paghariin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Tingnan niyo po
chapter 13, verse 14. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa ito. Di ba? Mas kasi, bakit sinasabing upang bigyan ng kasiyahan ng pagnanasa nito? Lahat ng gawain para sa Diyos ay sinisit aside nito eh. Binabaliwala mo. Dahil yung sa katwiran mo, yung sa nalalaman mo, yung sa nararamdaman mo, yun yung nangunguna at malakas na kumikilos sa buhay mo. Kaya nga magbago ka ng pag-iisip kung nais mong mapatunayan sa harapan ng Diyos na mas mahal mo ang Diyos kaysa sa mga bagay ng sanlibutan ito. Baguhin mo ang pag-iisip mo at pag nabago nga ang pag-iisip mo, hayaan mo na ang Diyos na ang maghari sa buhay mo. Diba? Kasi sa totoo lang, kahit matagal ng Kristiyano, pero hindi pa rin nababago yung buhay, hindi pa rin nababago yung pag-uugali. Para tayong mga kandila, no? Naaandap-andap, minsan tumutulo, nawawala na, tapos namamatay. Tapos biglang sisindihan. Tapos gano'n yung nangyayari sa mga Kristiyano pagkatapos magtatanong pa. Diba? Bakit kaya, Panginoon, ganito ang nangyayari sa amin? Sumasamba naman ako sa iyo. O, diba? Pero ang tanong, kamusta ang puso mo? Diba? Kamusta yung heart mo? Totoo nga ba? Kamusta ang isipan mo? Diba? Yun yung magiging katanungan. At ang pangatlo, dito tayo magtatapos, sumunod sa kalooban ng Diyos. Sundin lang natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Basta't ang importante, makita sa puso natin yung pagiging makatotohanan ng pag-ibig sa Diyos. Sapagkat kung minamahal natin ang totoo, minamahal natin ang totoo ang Diyos, mamahalin din natin yung gawain niya. Nanawaan natin. Mamahalin din natin ang salita niya. At hahayaan natin na sisikapin natin na mabago ang takbo ng ating pag-iisip. At sisikapin natin na yung Diyos na yun na tumawag sa atin ang siyang maghari sa buhay natin. At sa oras na siya yung maghari sa buhay natin, bigyan natin ang pagkakataon ng ating mga sarili na sumunod sa Diyos. At kapag sumunod tayo sa Diyos, ayan ang magiging tagumpay ng ating buhay. Ang sabi sa Mateo chapter 12, verse 15, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. So, diba? At that time, itong verse to itong chapter na to kasi, nangangaral si Jesus. Tapos nung habang nangangaral si Jesus, ay dumating ang kanyang sinasabi ng alagad. Panginoon, narariyan po sa labas yung inyong ina at mga kapatid. So inalimbawa niya, sino nga ba ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Siya ang aking ina at mga kapatid. Diba? Spiritually speaking po ito na binibigay ng Panginoong Jesus. Kaya tayong lahat, diba, iba man tayo ng dugo, hindi man tayo magkakamag-anak, subalit tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. At tayo ay tinuturing na kapatid ng Panginoong Jesus. Kaya mas masahol pa nga eh. Minsan, sa kapatid mo sa laman, walang pakialam sa'yo. Pero kapatid mo sa pananampalataya, mas nabubuo ang tunay na pag-ibig at pagmamahalan sa isa't isa, pagmamalasakit. Kung tayong mga magkakapatid sa spiritual dito sa mundo, ay merong malasakit sa isa't isa. How much more pa ang ating Panginoong Jesus? Diba? Ang ganda po ng pangako niya. Kaya sa inyong mga magulang na may mga anak, asikapin nyo na ngayon pa lamang, mabuo sila, yung pagbuklulin sila. Kasi ako po, sa totoo lang, hindi ko naman kayang gawin ng lahat. Pero in
taong ilagay mo sa kanilang puso ang pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya matutuwa po kayo pag kayo mga anak ko ay 3 lang po sila. 6 na sila po. Dati 3, ngayon 6 na po sila. Plus 6 pong mga apo. 12 na. 12 disciples sila. Pero mga totoo namang disciples na po. Makikita mo na kapag kayong isa ay may problema, sumasaklong mo ang isa. Totoo po. Kahit sabihin nyo na nitong ate na wala akong pera, pero in case of emergency itong isa, sumasalit yung isa. At itong isa, sumasalit. At kapag may plano kami, ang pamilya, ate, sabi ng ate, sige, sagot ko yung ganito. Sige, ate, sagot ko yung ganito. Sabi ng sige, akin na lang ito. So, yung ganong plano, yun yung, alam niyo sa totoo lang, ang puso at isipan ng tao ay nababago yan. Kaya, paano makontrol ang isipan at puso ng mga anak natin, ng mga apo natin, sa pamamagitan ng panalangin? Kasi kung mahal po natin ang Diyos, mahalin po natin sa pamamagitan ng panalangin. Dahil doon lang kikilos ang Diyos para maproteksyonan ang mga anak mo, ang mga apo mo. Ako sa pagpipray ko, sa totoo lang, doon ko binabakuran ng kapangyarihan ng Diyos. Binabakuran ko ang puso nila. Hawakan mo, kontrolin mo ang puso nila. Minsan, sa hating gabi na magigising ako, ginigising ko ako ng Diyos sa hating gabi. Yan po ang prayer. Bakit? Ilan po yan supling ko yan, na magiging isa silang halimbawa, mabuting halimbawa yung iyong mga anak, yung iyong mga apo. Magiging isa silang mabuting halimbawa sapagkat ikaw ay tunay na sumasampalataya at nagmamahal sa Diyos. Katulad ni Abraham. Diba si Abraham, nung inutusan siya ng Diyos, umalis ka sa sarili mong bayan. Umalis ka sa bayan ng iyong mga magulang. At tumuon ka sa bayan na ituturo ko sa iyo, sapagkat ikaw ay aking pagpapalain. Ang mga supling mo ay magiging kasindami ng buhangin sa lupa. Magiging malakas sila. So, nangyari, diba? Nung isang araw po, nung isang gabi, may nagtanong taga-ibang church, bakit daw sinasabi na ang Israel ay hawak na kami ng Diyos? Nagkapaliwanagan pa kami, pero isang bagay lamang ang binitawan niyo sa kanya. Totally, ang bansang Israel ay hindi yan bansa. Yaan ay pangako kay Jacob. Si Jacob po yan. Pero nangako ang Diyos na kung susunod. From the Abraham, may promise ng Lord na sa kaapo-apuhan mo. Kaya pumapasok si Abraham, Isaac at Jacob. Si Jacob nung time na patungo na po siya makikipag-meet siya sa kanyang kapatid na si Esau. Nakipaglaban siya sa isang lugar. At doon, natalo niya sa pakikipagbuno ang isang anghel. At anong sabi ng anghel na yun? Bitawan mo na ako, sapagkat magbubukang luway-luway na. Ano sabi ni Jacob? Hindi kita bibitawan. So kahit pilay-pilay na siya, hindi siya pinatawan ni Jacob. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Ibang klase, pananampalataya rin ako. Mamatay man ako, malansad man ang lahat ng mga buto ko, basbasan mo ako. So anong nangyari? Doon naganap ang pangako ng Diyos. Na simula ngayon, hindi ka natatawagin Jacob. Ikaw ay si Israel na. Doon magpasimula ang bayan ng Israel. Kaya walang nakakatalo sa bansang Israel. Bakit dumarating na ang kalaban ay ang bansang Israel ay nilulusog na kanilang kalaban sapagkat ang puso nila ay lumalayo na sa Diyos. Subalit mahal ng Diyos yan. Lupang pangako yan, bansang pangako yan, sapagkat yan ay si Israel, siya ay si Jacob. Kaya ganun kamahal ng Diyos ang bansang Israel. Nais mo ba maging kagaya ni Jacob kung paano mamahalin ng Diyos maging kaapu-apuhan? Yung
generation na yung supling mo. Imagine, matitindi po sila ngayon. Isipin po natin. Diba, nakaka-touch yung mga ganong kilos ng Diyos sa buhay ng isang bansa. Pero saan siya nagmula? Kay Jacob lamang sila nagmula. Mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Hanggang sa ngayon nakatala at hindi siya basta-basta mabubulang sa mundo. Hanggang sa dumating ang panahon. At ito na nagkakagulo-gulo na. Tandaan po natin, ang sabi ng Biblia, sa oras na ang lahat ng mga Israelita ay bumalik na sa sarili nilang bansa. Malapit na ang wakas ng panahon. Malapit na ang muling pagpalutong ng ating Panginoon. Kaya ngayon, wala na tayong dahilan para mahalin ang mga bagay sa mundo nito. Ipakita na natin ang totoo nating pagtitiwala at paglilingkod sa Diyos sapagkat hindi natin. Marami ba sana medyo nalalagay na po sa alangan. Wake up. Huwag natin mahalin ang mga bagay ng mundo ito. Ang sabi sa Titus chapter 2, verse 11 to 12, at dito ako magtatapos. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Yun po ang dapat na makita sa puso at buhay ng bawat isang Kristiyano. Tunay na pagmamahal sa Diyos at hindi sa mga bagay. Hayaan natin na mamuhay tayo. Talikuran na natin. Sabi gano'n. Talikuran na po natin ang likong pamumuhay at ang daming makalaman. Pag tinalikuran mo na, di ba, sabi, magbago ka na ng pag-isip. Baguhin, sikapin, hindi mo man kaya, ipagkatiwala mo sa Diyos. Hayaan mo na paghariin mo ang Diyos sa puso mo, sa buhay mo, upang matulungan kang mabago ng Diyos ang iyong kaisipan. At matulungan ka na makapagsumikap kang sundin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Lahat po tayo ay tumayo at tuloy po tayo umaulit. Dahil sa biyaya mo
Magbunga po ito, mag-ugat, at hayaan mo na sa pamamagitan nito ay patuloy na lumago ang bawat isang nakapakinig. Lumago ang spiritual, matuto po kami tanghalin ka bilang hari ng aming mga buhay. Manatili po, Diyos, na ipabago sa iyong kapangyarihan ang aming kaisipan. At hayaan mo na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay sumunod po kami sa kung ano ang iyong kalooban. Amang banal, pagharian mo ang aming mga buhay, ang buhay ng aming mga pamilya, ang buhay po ng aming sambahayan. Patuloy mo po kami pagharian at sumunod po kami ng naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami. Kung kami man ay pinanghihinaan, bigyan mo po kami ng kalakasan. Salamat sa kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman na mayroong mapaghimalang kamay na patuloy pong umaagapay sa aming mga buhay. Salamat na sa gitna ng aming kagipitan, ikaw ang aming Jehovah Jireh na patuloy pong tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa bawat sandali ng aming mga buhay ay patuloy mong pinatutunayan na ikaw ang Diyos na dakila at tapat sa iyong mga anak. Ikaw ang Diyos na dakila at tapat sa iyong mga pangako sa mga anak mo na tunay na nagtitiwala at sumusunod sa iyo. Kaya naman, aking Ama, ang lahat ng mga nakapakinig ng iyong mga salita, patuloy ko po silang ininadalangin sa iyo. Makita po nila ang spiritual na bagay, mamutawi sa kanilang labi ang pagpupuri lamang sa iyo, at makita sa kanilang mga puso ang pagnanasa na ikaw ay patuloy na maparangalan at patuloy na mapaglingkuran. Balutin mo na iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian ang bawat isa. Patuloy ka namin sasambahin, pasasalamatan at papupurihan. Maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot